Palagi na nga lang pala ako nakakita ng ganaring lukot kapag ako ay nangingilaw, kaya naman ay hala at kunin ko na nga at gawa ng marami din naman nagsasabi sa akin ay ito nga daw ay kinikilaw. At ganoon nga rin si Papa, kaya naman atistingan nga natin kung ano bagang lasa. Tapos nakuha na nga rin pala ako ng mga iba pang pwedeng ulamin din sa dagat. At yun na nga for today's video, at dahil nga palagi nila ako nakakita ng lukot kapag ako ay nangingilaw, kaya naman naisipan ko nga na panguhain na. At gawa ng marami kasi nagsasabi sa akin na masarap nga daw yung kinilaw, kaya naman atistingan ko nga kung ano bagang lasa noon. Kaso nga ay manala naman nagpakita sa akin, kaya na may kinuha ko na nga rin at pwede rin naman niyang ulamin. Kaso nga nagbago bigla ang isip ko, kaya ayaw ko na pala, pinakawalan ko na lang. Hey iya, inistorbo ko lang ano sa kanyang bahay ay ano. Pero mabalik din naman niya kapag binalik ko yung kanyang lalagyan. Nung nakaraang araw kasi ay ganyan din naman ang ulam namin, ay baka naman ako'y tubuan na ng gulamot niyan, kakakain ng ganyan. Tapos may napansin nga rin ako ditong tampalpi. Ayan, hindi na masyado makita sa camera at gawa ng hindi naman talaga siya masyadong makita kasi nga para siyang buhangin ang itsura. Pero napansin ko pa rin, hindi ko alam kung bakit ay pagdating sa pangulam ay talaga naman yan ang linaw ng aking mata. Pero sa mukha naman ng tao ay naku, kung hindi pala lapit ay hindi ko mahitsurahan. Madaling araw nga palang hibas ngayon at itong flashlight ko ay parang inaantok pa at yanong dilim. Kakaumpisa ko pala ang mangilaw, yanong dilim na agad. Nakita na nga pala ako ng dunsol dito at ayan nga at dikit-dikit sila. Nga pala bigla ko naalala yung sinasabi ng iba na wala daw akong kinakatakutan din sa dagat. Aba, iyan ang pagkakaalam nyo, pero ako natatakot din naman ng kauntian din sa may dunsol at gawa na para baga silang basil. Parang pakiramdam ko mangangati ako kapag hinawakan ko sila ay. Kaya naman ay ayan nga tinutulak ko sila ng sirok para bagay makuha ko aring lukot. Nga pala dito nang gagaling yung mga lukot o yung parang pansit-pansitan din sa dagat. Dini nga sa dunsol. Dunsol kung tawagin na rin sa amin, yung bagang parang linta din sa dagat. Ito nga pala mga lukot o yung parang pansit-pansitan baga din sa dagat. Ito ay itlog ng dunsol. Sinasabi kasi nung iba na ito daw ay dumi ng dunsol. Hindi po, itlog po sila. Dalawang klase nga pala ng dunsol dito sa amin pero pareho lang din naman ang tawag. Kaya nga lang yung isa hindi naman masyado nakakatakot. Ito kasing dunsol na ito nakikita ko ngayon ay nakakatakot ang itsura nila kasi mabalahibo. Para baga silang alibasoy o yung basil. Hindi nga tulad itong isa na hindi naman masyado nakakatakot. Pero madalang nga ako makakita ng ganitong klase ng dunsol na may itlog. Nakakatuwa nga pala siyang panghuhain para talaga siyang pansit canton. Parang yan ang sarap kainin. Pero pansin ko ngayon ganitong klase ng dunsol na pinapanghuhan ko ng lukot ngayon ay parang aliliit lang ng hibla nila. Hindi nga tulad nung isang dunsol na malalaki ang hibla ng kanilang lukot. Parang tamang-tama nga pala rin pangunguha ko ng lukot at meron din ako mga nahuhuling hipon dito ay pansahog na din sa may pansit. Pero syempre, hindi ko yan isasahog at yan gagamitin namin sa pangahapin. Manghahapin kasi kami ng kapatid ko dito pagkatapos naming mangilaw. Kasi nga ang pangingilaw namin ngayon ni madaling araw ay di maya ay umaga na. Kaso akaunti nga lang nakikita kong hipon dito at gawa ng yung mga mangingilaw ay nanguhuli din ng hipon. At narinig ko nga na mga hapin din daw sila o mamimiwas din baga. Nagbabaka sakali kasi kami ng kapatid ko at di nga sa tinugpahan namin ay palagi na lang kami nakita ng mga malalaki baga naniniba na isda. At gawa ng may mga lapo din dito baka makahuli kami. At saka mag-uumaga na rin kasi talaga kaya naman ay madalang na ang hipon at mga nagatago na. Medyo mailap na nga rin yung ibang isda, hindi ko na rin mahuli. O baka naman ay sadyang mapangkalang talaga akong manghuli. At bukod nga sa mag-uumaga na ay nagdidilim na rin ng paningin ng aking flashlight. Actually kanina pa kakababa ko pala ang sa bangka, ayan ang dilim na agad. Tapos medyo malalim pa man din ka dito sa pwesto ko, tapos medyo malabo din yung tubig kaya naman ay halos wala nang makita. Pero ayan nga't nakakita pa rin naman ako dito ng baliwis. Nakakatuwa nga kasi ang daming baliwis dito kaya lang ay medyo malalim tapos maputik baga siya. Eh di kapag humakbang ako at nakabog na, ay di lalabo na yun. Di yung iba hindi ko na mahuhuli. Kaya naman ay hala, rambangan na lang sa pagsirok. Bahala na kung mahuhuli o hindi. Sayang ako medyo mababaw lang sana ang pwesto dito at saka hindi maputik. Meron din kasing ibang isda yung mga hasuhos baga. Tapos meron nga rin ako nakikita mga pugita kaya nga lang ay nakakatakot hulihin kasi ngayon ay malalaki baga hindi tulad ng mga manala. Ay pag ganitong malalim ay takot ako sa ganun. Buti sana kung malinaw yung tubig kahit malalim ay okay lang at nakikita ko naman. Kaya lang ay pag ganitong malabo ay naku po wag na. Mamaya pag sirok ko ay dumikit sa aking kamay naku po nakakatakot. Malalaki pa naman ang kanyang gulamot ay yung mga galamay baga nila. Masakit na yun makadikit kapag ganung malalaki na. Maganda gamitin pang huli dun ay sibat hindi sirok. Hindi ko na nga lang pala binidyo kasi hindi na masyadong makita talaga at malalim. May nakita nga rin pala ako ditong lubalob at hindi nga talaga siya masyadong makita sa camera kasi nga yan ang dilim na nung flashlight. At saka hindi rin talaga masyadong pansinin yan sa buhangin. Pero ayun nga at nahuli ko naman. Bali na kailang salok pa nga ako dyan bago ko mahuli at talaga namang yan ang hirap hulihin. Hindi ko masyadong mapansin sa buhangin. Tapos may nadamay nga rin pala ako sa pagsalok ko kanina. Ayan manala, maliit pa siya. Nakakatuwa naman ay takot na takot sa akin ay. So yun na nga kinabukasan inanisid nga pala si Papa at nakahuli nga pala siya ng 5 lobster at papaulam nga daw niya sa kanyang bisita. Sabi ko ipahingi man lang ng isa na makatikim man laang. At ayan nga at binigyan naman niya ako. Isang piraso nga lang pala ang binigay sa akin at pinahawakan lang yung isa. Akala ko'y dalawa na ay. Nga pala hindi ko napansin na patayo pala yung video ko dyan at ako'y nakatungangan na lang doon sa lobster. Kaya naman ayan maliit nga yung pagkaka-video. Ay tuwang-tuwa naman siya doon sa kanyang nahuli ay apicturan ko daw siya.
Kaya nagakalkal siya dyan, iniisa-isa nga niya tahawakan niya, pinahawakan lang niya sa akin yung lobster. Pero yung isa ay akin na yun at wala nang bawian. May pa-alarm pa akong nalalaman para maaga ako makapunta dito sa tabing dagat. Kaso yun, yun naman ay pagsisilpon. Eh di yun, tanghali pa rin nakapunta din sa dagat. Kaya naman naunahan na naman ako dun sa aking pwesto. Kaya dito muna ako, tatambay muna ako dito at hihintayin ko muna silang umalis doon bago ako pumunta doon. So yun, kukwentuhan ko muna kayo. Bigat. Wait lang, bigat ng dala ko. So yun, tatambay muna ako dito. Hihintayin ko silang umalis. So yun na nga, medyo malaki din pala ang tubig ngayon. Kaya naman kahit may tao man dun o wala, ay talaga hindi rin ako makapagluto dun sa aking papag. Kaya naman dito muna ulit ako sa buhanginan magluluto ngayon. At saka ilalaga ko lang naman yung lobster, yun lang naman aking alutuin ngayon at ako'y magkikilaw ng lukot. Medyo pang asar nga lang kasi nga iniwan ko pa yung table ko at saka yung aking trapal. Kasi nga akala ko talaga dun ako makakapagluto ngayon. Hindi ko napansin na malaki nga pala ang tubig ngayon. Ay dilulupagin na nga lang ako din sa buhanginan mamaya pagkain ko. Kaya nga lang ay medyo mainit. Buti na lang at nakapagdala ako dito ng balabal. Ay di kahit papaano ay may panabing ako sa init. Kaya nga lang talaga ay wag lang sana talagang uulan at wala akong trapal. Saka medyo nakakatakot na ang ulan ngayon at may kasama ng kulog ay. Nga pala sa pangunguha ng lukot ay pwede ka rin manguha niyan kahit umaga. Gabi nga lang pala ako nanguha kasi nga ang hibas ay gabi. Mas maganda nga sana kung umaga ay para kitang-kita bagay yung itsura ng dunsol at saka ay para malinaw at yan ang labo kasi ng flashlight ko. Kaya nga lang ay wala kasing hibas ngayon sa umaga at puro gabi laang. Pero sa ngayon nga ay nabago na ulit ang hibas at alas 3 na ng hapon ng hibas. At dahil nga ayoko na mapuyog ng usok kaya naman ako din na nga sa baba nagbuhay ng apoy. At ngayon naman na hindi naman ganong kalakihan ng tubig, hindi na ito maaabot para hindi nasupalpal sa mukha ko yung usok. Bala ko nga pala sana dito sa lobster ay ihawin ko na laang. Kaso sabi ni mama iwag daw at papangit daw yung yung balat masusunog. Anin kumbaga naman yung balat. Buti ko yun ay display, hindi naman. Diskumpiyado sa akin si mama ay siguro nasa isip nun ay kapag inihaw ko yan ay masusunog ko laang at wala akong makakain. Kaya inapalaga na lang sa akin. Nga pala, kinilaw na lang gawin ko din sa lukot at yun naman lagi ang nakikita ko sa mga comment. Masarap nga daw itong kinilaw. Bali naisipan ko nga pala yung bilhan ng seasoning ng pansit canton at bala ko sanang siya mismo yung gagawin kong noodles ng pansit canton. Kukunin ko lang yung seasoning. Wala lang, trip ko lang. Kaso nga lang ay binalaan agad ako ni mama. Wag daw kung ano iluto ko dito. Basta kinilaw ay kinilaw na lang daw at baka daw malaso. Kinilaw lang kasi ang gawa dito ni papa at hindi nga kami nagaluto ng ibang luto dito. Kaya naman ay sige na nga at magakilaw na lang. Bala ko pa man din sana si nanay lukuhin. Mabili sana ako ng pansit canton pero yung seasoning laang hindi ko akunin yung noodles. At totoo lang naman talaga hindi rin ako pwede talaga sa mga kinilaw kasi nga yung tagiliran ko ay sumasakit kasi nga may suka pero konti lang, patikim-tikim lang baga. Kung bagay maipakita ko lang sa inyo na ganari nga ito, ganito kunin, na kinakain din ito, yung mga ganun baga. Basta yun, basta ko natilaw lang naman ng kaunti. Pero kapag nga ang kinilaw ay sunglot, nako po, kahit yan ay medyo masakit sa tagiliran ay hala. Hindi na lang masyado magasuka basta makakain lang ng sunglot. Kapag kinilaw na sunglot ang ulam ay talagang ubos ang bahaw. Ang sunglot kasi ay parang tuyom lang din yan sa amin. Kumbaga ang tuyom lagi nagpapaubos ng bahaw namin, pati sunglot. Ang sunglot nga pala para sa hindi nakakaalam ay uri siya ng balatan o si cucumber. So yun na nga mga katabo, di kain po tayo. Nakakatuwa naman pala ito, para din talaga ako nakain ng bihon. Pero ang kaibahan nga lang talaga niya kapag kinagat mo ay malutong-lutong, nalagarnit baga. First time ko lang kasi makapagkilaw ng ganito at saka yung lato nga. Pero ang mas nagustuhan ko sa lato or ito ay siguro ito na lang kasi ang lato ay anong laray. Pero mas gusto ko nga talaga itong lobster kasi nga bihira lang ako makatikim ng lobster. Kasi ngayon ay medyo madalang na si Papang manisid kasi nga ay binawalan na siya ng doktor kasi nga minsan inaatake siya sa puso at nagme-maintenance na rin siya. Medyo nakakainis nga yung langaw at yanong ligalig. Ako'y nakuha ng magandang shot dito at gawa ng alagay ko sa thumbnail ay talaga naman yan ang ipal. Nakakatuwa nga dito sa lobster kasi laging matataba sila. Kaya nga lang ay yung ulo nila ay wala masyadong laman. Ang laman lang ay nasa buntot. Pero dati naman kahit nakakapanisid pa si Papa noon ay madalang din kami talaga mag-ulam nito kasi nga ito ay binibenta namin at mahal nga ang kilo nito. Pero kahit nga madalang kami makapag-ulam nito ay nakakapag-ulam naman kami ng katang. Kung bagay madali lang naman makapag-ulam ng katang, magkabit ka lang ng tain kapag may high tide, edi makakakuha ka na ng katang. Tulad na nga lang nung nakaraang gabi, bibili lang sana ako sa tindahan ni nanay at high tide nga. May nadaanan akong katang, kaya naman ako dali-daling bumalik sa bahay at kumuha nga agad ako ng sirok. At ayun, nahuli ko naman. Kaya nga lang ay nakatakas sa timba, nilagay ko sa timba at lulutuin ko sana ngayon, wala na. Para kasi sa akin na mapulang seafoods na yan, pare-pareho lang naman ang lasa niyan. Mapakatang, alimasag, kasag, hipon, sugpo, pare-pareho lang naman ang lasa. So yun, para po ito sa mga nagre-request sa akin na kumanta naman daw ako. Isingit ko na lang dito sa aking vlog. Yun. Tuloy. May asin ako sa tenga. So yan, wait lang. Okay.
First time I laid my arm with someone like you, I can't forget it, that moment with you. Then I have realized love's growing deep inside. I feel the beating of my heart. Naputol. 'Cause every day, every night, I keep looking up the sky, and I pray that someday you will... Ano daw? Parang iba na yun.